Isang halakhak ng babae. Iyon ang unang sumalubong kay Eliana sa pagbukas niya ng pinto ng sariling pamamahay. Hindi yun ang halakhak niya. Hindi rin yun boses ng telebisyon. Iyon ay tunog ng isang babaeng masaya at malaya. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa loob ng silid na pinagsaluhan nila ni Miguel sa loob ng 10 taon. Nabitawan niya ang hawak na maleta. Nanatili sa nanginginig niyang kamay ang isang maliit na kahon ng regalo, balot sa makulay na papel. Para sana yon kay Leo, ang kanilang anak. Sa loob ng 2 taon na pagtitiis niya sa Dubai, ang imahe ng masayang mukha ng kanyang anak at ang mainit na yakap ng kanyang asawa ang nagsilbing gasolina niya para magpatuloy. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, bawat pangungulila ay tiniis niya para sa sorpresang ito. Ang makauwi ng mas maaga sa inaasahan, ang makita sila, ang mayakap sila. Dahan-dahan, halos walang tunog na humakbang siya palapit sa pinto ng kanilang kwarto. Nakabukas ito ng bahagya. Ang halakhak ay naging mahinang ungol. Nanikip ang dibdib ni Eliana. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Isang takot na matagal na niyang isinasantabi. Itinulak niya ang pinto. Bumagal ang mundo. Ang lahat ng kulay sa paligid ay tila naglaho at naging abo. Doon, sa ibabaw ng kama na pinag-ipunan nilang dalawa, sa ilalim ng kumot na regalo niya noong huling Pasko, ay nakahiga si Miguel, ang kanyang asawa. At sa ibabaw nito ay isang babaeng hindi niya kilala. Magkayakap, magkadikit. Isang larawan ng pagtataksil na parang kutsilyong sumaksak ng diretso sa kanyang puso. Nalaglag mula sa kanyang kamay ang kahon ng regalo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa nananahimik na silid. Gulat na napalingon si Miguel. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal sa tuwing siya'y tinitingnan, ay ngayoy nagliliyab sa gulat at pagkasuklam. Agad niyang itinulak palayo ang babae. Eliana! Sigaw niya, tila hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba? Ako dapat ang magtanong niyan, Miguel. Pabulong na sabi ni Eliana. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin nito? Ang babae, si Isabela, ay walang bahid ng hiya. Kalmado niyang inayos ang gusot na damit at tumayo. Hinarap si Eliana na parabang siya ang tunay na may-ari ng bahay na yon. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na kailangan ng paliwanag, Miguel. Nakita na niya. Sabi ng babae, ang boses ay puno ng tagumpay. Sino ka? Tanong ni Eliana. Ang boses ay unti-unting tumataas. Sino ka para angkinin ang asawa ko sa sarili naming pamamahay? Eliana, kumalma ka. Sabi ni Miguel, nagmamadaling sinuot ang kanyang t-shirt. Teka, magpapaliwanag ako. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi tulad ng iniisip ko. Halos pasigaw na sagot ni Eliana. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Nakita ko, Miguel. Nakita ng 2 mata ko. Habang ako, nagpapakapagod sa ibang bansa, nagtitiis na malayo sa inyo ng anak natin, ito ang ginagawa mo sa likod ko. At ano ang gusto mong gawin ko? Biglang sumabog si Miguel. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng galit. Isang galit na ginagamit niyang panangga sa kanyang kasalanan. Ha, Eliana, na maghintay ako sa wala. 2 taon. 2 taon kang wala. Puro ka na lang trabaho. Puro pera. Nakalimutan mo nang may pamilya ka. Para sa inyo ang lahat ng ito. Humagulhol si Eliana. Itinuturo ang buong bahay. Para sa kinabukasan ni Leo. Ginawa ko to para sa atin. Wala nang atin Eliana. Malamig na sabat ni Isabela. Lumapit ito at kumapit sa braso ni Miguel. Hindi mo ba nakikita? Ako na ang kailangan niya. Ako ang nandito para sa kanya. Tumingin si Eliana kay Miguel, naghahanap ng kahit anong pagtutol, kahit anong pagtatanggol sa kanilang pagsasama.
Ngunit wala. Napayuko lang ito, hindi makatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang mga pangarap, ang mga pangako, ang pag-ibig na inakala niyang panghabambuhay. Lumayas ka sa bahay ko, maring sabi ni Eliana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ngunit si Miguel ang umiling. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay walang emosyon. Malamig, malayo. Ikaw ang umalis, sabi niya. Isang sampal. Mas masakit pa sa 10 beses na sampal sa pisikal. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Pag-uulit ni Miguel, hinila si Isabela palapit sa kanya. Ako ang naiwan dito. Ako ang nag-alaga kay Leo. Ito pa rin ang bahay ko. Kung ayaw mo ng gulo, Eliana, umalis ka na lang. Hindi makapagsalita si Eliana. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang ama ng kanyang anak, ay itinataboy siya mula sa sarili nilang tahanan. Hinila ni Miguel ang braso niya, walang awa, at kinaladkad siya palabas ng kwarto, palabas ng pinto ng kanilang bahay. Itinulak siya ng marahan sa labas. Nagsimulang pumatak ang ulan. Miguel? Wag. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Ang anak natin, si Leo. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Miguel, bago isara ang pinto ng malakas sa kanyang harapan. Ang tunog ng paglak ng pinto ay ang tunog ng pagtatapos ng kanilang mundo. Naiwan si Eliana sa labas, nakatayo sa ilalim ng nagsisimulang ulan. Ang kanyang damit ay nababasa, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig na kanyang nararamdaman ay hindi mula sa ulan, kundi mula sa nanlalamig na niyang puso. Nagsimula ang malakas na buhos ng ulan, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang sorpresang pinakahihintay niya ay naging isang bangungot na sisira sa lahat mo penundi. Hindi alam ni Eliana kung gaano siya katagal na nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap ang sarili, habang ang malamig na ulan ay walang tigil na bumubuhos sa kanya. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan ni Miguel. Nang sa wakas ay may lakas siyang tumayo. Ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isip ay ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Si Jenna, basang-basa at nanginginig, halos gumagapang si Eliana nang marating ang apartment ni Jenna. Isang katok lang at ang pinto ay bumukas. Nagpakita ng isang nag-aalalang mukha. Eliana! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Eliana. Niyakap na lamang niya ang kaibigan at doon, sa wakas, ibinuhos ang lahat ng sakit sa isang walang katapusang pag-iyak. Kinabukasan, nagising si Eliana na may matinding sakit ng ulo at mas mabigat na puso. Pinilit siya ni Jenna na kumain, ngunit tila wala siyang panlasa. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Leo. Paano na ang anak niya? Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ang banking app. Kahit paano, kailangan niyang magsimula ulit. Mayroon pa silang joint savings account. Ang perang pinagpaguran niya sa loob ng 2 taon. Iyon ang gagamitin niya para kumuha ng maliit na apartment at para ipaglaban ang karapatan niya kay Leo. Nag-load ang screen, naghintay siya. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang balanse. 0. Isang malaking masakit na 0 na pahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maari. Sinubukan niyang i-refresh ang page, nagbabaka sakaling may mali lang sa sistema. Ngunit wala. Ang pera ay wala na. Winaldas lahat ni Miguel. Ang huling pag-asa niya ay ninakaw din nito. Doon, napagtanto ni Eliana ang tunay na kahulugan ng pagiging wala. Hindi lang siya nawalan ng asawa, nawalan siya ng tahanan, ng pangarap, at ngayon, ng kinabukasan. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Naging anino na lang si Eliana sa apartment ni Jenna, nakatulala sa kawalan.
Tinatawagan niya ang numero ni Miguel para makausap man lang si Leo, ngunit nakablock na siya. Para siyang isang ina na pinagkaitan ng sarili niyang anak. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sopa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya, ang boses ay mahina at pagod. "Eliana." Ang boses sa kabilang linya ay malamig, makapangyarihan at pamilyar. Nanindig ang balahibo niya. Si Don Ricardo, ang kanyang biyenan. "Magkita tayo, 1 oras, sa La Vista Restaurant," sabi nito, hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Suot ang hiniram na bestida mula kay Jenna. Pumasok si Eliana sa eleganteng restaurant. Naramdaman niya ang tingin ng lahat ng tao. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na naligaw sa palasyo. Sa isang sulok, nakita niya si Don Ricardo. Nakaupo ng tuwid sa kanyang mamahaling suit. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. "Maupo ka," sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo si Eliana. Ang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. "Alam ko na ang nangyari," diretsong sabi ni Don Ricardo. "Ang anak ko ay isang hangal. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ako narito para makisimpatya sa'yo." Lumunok si Eliana. "Kung ganun, bakit po?" "Dahil sa apo ko," sabi ni Don Ricardo. Sa wakas ay tiningnan siya nito. Ang mga mata ay matalim. "Si Leo, hindi ko hahayaang lumaki ang aking apo sa isang sirang pamilya na walang direksyon. At ikaw?" Itinuro siya nito. "Sa estado mo ngayon, wala kang maibibigay sa kanya." Bawat salita ay parang sampal, ngunit alam niyang totoo iyon. "Tutulungan kita." Pagpapatuloy ng matanda na ikinagulat ni Eliana. "Bibigyan kita ng puhunan para magtayo ng sarili mong negosyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan para tumayo sa sarili mong mga paa." Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Eliana. "Talaga po?" Pero idinugtong ni Don Ricardo at ang sinag ng pag-asa ay agad na naglaho. "May mga kondisyon." Inilapag nito ang isang makapal na folder sa mesa. "Lahat ng gagawin mo, dadaan sa akin. Ang uri ng negosyo, ang mga tauhan mo, ang mga desisyon mo. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. Kailangan mong patunayan sa akin, hindi sa salita, kundi sa gawa, na karapat-dapat kang maging ina ng aking apo." Napatitig si Eliana sa folder. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang kontrata, isang kasunduan kung saan ipagpapalit niya ang kanyang kalayaan para sa isang pagkakataon. "Ito ay pang-aalipin," mahinang sabi niya. "Tawagin mo kung anong gusto mo," sagot ni Don Ricardo. "Ito ang tanging alok na makukuha mo. Tanggapin mo o manatili kang kaawa-awa habang buhay. Nasa iyo ang desisyon." Tumingin si Eliana sa labas ng bintana. Ang kahirapan, ang kawalan ng pag-asa, ang sakit ng pagiging malayo kay Leo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kontratang nasa harapan niya. 100 palabas sa impyerno, ngunit patungo sa isang ibang uri ng kulungan. Kinuha niya ang panulat na inalok ni Don Ricardo. Mabigat ito sa kanyang kamay. Nanginginig. Binuksan niya ang folder at pumirma sa linya na nakalaan para sa kanya. Ang pirma niya ay tila hindi kanya. Ito ay pirma ng isang babaeng desperada, isang babaeng wala ng ibang pagpipilian. Habang isinasara ang folder, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ipinagbili ko na ba ang aking kaluluwa sa demonyo? Ang opisina na ibinigay ni Don Ricardo kay Eliana ay hindi isang makintab na gusali sa Makati. Ito ay isang luma at maalikabok na bodega sa isang industrial park, amoy kalawang at mga kemikal na matagal nang nakaimbak. Sa loob, may ilang mga lumang makina at 2 empleyado na halatang mas matapat
sa nagpapasweldo sa kanila kaysa sa bagong boss nila. Ako si Cynthia. Sir Ricardo assigned me to be your operations manager. Sabi ng babae. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mamahaling cellphone. Ang tingin nito kay Eliana ay puno ng paghamak mula ulo hanggang paa. At ako naman si Nelia, in charge sa accounting. Sabi ng isa pa, isang mas matandang babae na may salaming makapal. Naramdaman ni Eliana na hindi sila mga empleyado. Sila ay mga bantay, mga espiya. Sa unang linggo, naramdaman ni Eliana ang bigat ng kasunduan nila ng kanyang biyenan. Bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Bawat proposal niya para sa isang organic skincare line, isang bagay na passion niya, ay tinatapatan ni Cynthia ng pagdududa. Masyadong mahal ang mga materyales, Ma'am Eliana. Hindi yan kikita. Sabi ni Cynthia sa isang pulong, na para bang kinakausap ang isang batang walang alam. Kung gagawin natin ang tama, kung makakabuo tayo ng produktong dekalidad, magtitiwala ang mga tao. Mahinahong sagot ni Eliana. Ang tiwala, hindi nabibili ng pangarap lang. Malamig na tugon ni Cynthia. Ang mga gabi ni Eliana ay ginugol niya sa pag-aaral. Ang maliit na espasyo sa likod ng bodega na ginawa niyang kwarto ay napuno ng mga libro tungkol sa cosmetic chemistry, marketing, at business management. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pag-aalaga, ay ngayoy puno ng mga mantsa mula sa pagsubok ng iba't ibang formula. Maraming gabi na umiiyak siya sa pagod at frustrasyon. Maraming beses na ang mga cream na tinitimpla niya ay nagiging kulay putik o kaya'y masyadong malagkit. Sa bawat pagkakamali, naririnig niya ang boses ni Miguel. Wala kang kayang gawin mag-isa. Ngunit sa tuwing malapit na siyang sumuko, tinitingnan niya ang nag-iisang litrato sa kanyang lamesa, isang nakangiting larawan ni Leo. At ang boses ni Miguel ay napapalitan ng isang determinasyon. Para sa'yo ito, anak. Magiging malakas si Mama para sa'yo. Isang araw, dumating ang isang malaking problema. Ang kanilang tanging supplier ng isang mahalagang sangkap, isang uri ng emollient, ay biglang tumangging mag-supply sa kanila. Sinasabi ni Mr. De Castro na hindi raw siya nagtitiwala sa mga bagong kumpanya. Baka daw hindi tayo makabayad. Ulat ni Cynthia na may halong nangiti, tila natutuwa sa kapahamakan ni Eliana. Alam ni Eliana na kung walang supplier, hihinto ang lahat. Mag-set ka ng meeting. Ako ang personal na kakausap sa kanya. Maring sabi ni Eliana. Sa opisina ni Mr. De Castro, isang matandang negosyanteng kilala sa pagiging suplado, naupo si Eliana. Wala akong oras para sa mga nagsisimula pa lang, miss. Tiningnan nito ang calling card niya. Elian? Sir, hindi po ako hihingi ng pabor. Nagsimula si Eliana. Ang boses ay kalmado pero matatag. Nandito po ako para mag-alok ng partnership. Alam ko po na ang inyong kumpanya ay may advocacy para sa sustainable farming. Ang aming produkto ay gagamit ng mga natural na sangkap. Ito po ang mga pag-aaral na ginawa ko. Inilatag niya ang mga dokumento. Hindi lang mga numero, kundi mga resulta ng kanyang mga gabing walang tulog. Ipinaliwanag niya ang siyensya sa likod ng kanyang produkto, ang potensyal nito sa merkado, at higit sa lahat, ang kanyang personal na kwento. Nagsisimula po ako ulit, Mr. De Castro, para po sa anak ko. Alam ko po ang pakiramdam ng maloko, kaya hinding-hindi ko po sisirain ang tiwalang ibibigay ninyo. Natahimik si Mr. De Castro. Matagal siyang tinitigan nito. Pagkatapos, tumango ito ng dahan-dahan. Okay, bata. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang delivery. Kapag pumalya ka, tapos na tayo. Sa labas ng gusali, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, napangiti si Eliana. Isang tunay na ngiti, lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na kotse, ay may nagmamasid. Nakita ni Don Ricardo ang lahat.
Nakita niya ang pagpasok ni Eliana na may kaba at ang paglabas nito na may tagumpay sa mukha. Hindi siya ngumiti, ngunit itinaas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang katiwala. Ipagpatuloy ang pagmamanman, sabi niya. Mukhang may ibubuga pala siya. Pagkalipas ng 1 buwan ng walang tigil na trabaho, sa wakas ay natapos na nila ang unang batch ng kanilang produkto, isang moisturizing cream na pinangalanan niyang Sinag na nangangahulugang Ray of Light. Hawak ni Eliana ang isang garapon nito. Simple lang ang packaging, ngunit ang laman ay simbolo ng kanyang dugo, pawis at luha. Isang gabi, habang nag-e-email siya sa mga maliliit na online sellers, nagbabaka sakaling may kumuha sa produkto niya, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject line, Urgent, Bulk Order Inquiry, Aurora Retail. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang Aurora Retail ay isa sa pinakamalaking chain ng department stores sa bansa. Nanginginig niyang binuksan ang email. Nakasaad doon na isang sample ng kanyang produkto ang nakarating sa kanilang purchasing department at lubos silang humanga. Nais nilang umorder ng 10,000 piraso para sa isang trial run sa kanilang mga pangunahing branch. Napayuko si Eliana sa kanyang lamesa. Isang butil ng luha ang pumatak sa keyboard. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. 3:00 ng madaling araw, gising na gising si Miguel. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Isabela. Ang perpektong hubog ng katawan nito ay nababalot sa mamahaling silk na kumot. Ang silid ay napuno ng halimuyak ng kanyang pabango, isang matamis at mamahaling amoy na dati kinahuhumalingan niya, ngunit ngayoy tila sumasakal sa kanya. Lahat ay nasa ayos. Nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Isang magandang babae sa kanyang tabi, isang buhay na walang komplikasyon. Pero bakit ganito? Bakit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Eliana, basang-basa sa ulan, puno ng sakit at pagtataka. Bumangon siya ng dahan-dahan para hindi magising si Isabela. Pumunta siya sa kusina at nagsali ng tubig. Ang katahimikan ng malaking bahay ay nakakabingi. Dati, ang bahay nila ni Eliana, kahit maliit, ay puno ng buhay. Puno ng tawanan ni Leo ng amoy ng nilulutong sinangag ni Eliana sa umaga. Ngayon, ang naririto ay isang malamig na katahimikan, isang kahungkagan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinubukan ni Miguel na pagaanin ang pakiramdam. Nakita ko sa internet kahapon, mukhang umuusad na ang maliit na negosyo ni Eliana. Agad na nagbago ang anyo ni Isabela. Ang matamis nitong ngiti ay napalitan ng bahagyang pagkayamot kahit sinubukan niya itong itago. Babe, di ba napag-usapan na natin to? Malambing na ngunit may diin na, sabi niya. Bakit mo pa rin siya iniisip? Hindi ba't ako na ang kasama mo? Hindi pa ba ako sapat? Hindi naman sa ganun, Bella. Mabilis na sagot ni Miguel. Naisip ko lang, baka dahil doon, papayagan na niya akong makita si Leo ng mas madalas. Siyempre naman, karapatan mo yan, sabi ni Isabela, hinawakan ng kanyang kamay. Pero kasi, nasasaktan ako. Nasasaktan akong isipin na may puwang pa rin siya sa puso mo. Ang gusto ko lang naman ay alagaan ka, mahalin ka, at kalimutan na natin ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ang mga salita niya ay tama. Ang mga salita niya ay laging tama. Ngunit sa kaibuturan ni Miguel, may isang maliit na boses na nagsasabing may mali. Pagkalipas ng 1 linggo, pagkatapos ng mahabang pakiusapan sa telepono, pumayag si Eliana na dalhin ni Miguel si Leo para mamasyal. Ngunit may isang kondisyon, sandali lang, at hindi pwedeng ilayo. Nagpumilit si Isabela na sumama. Gusto kong ipakita kay Leo na tanggap ko siya, na mahal ko siya bilang anak mo, katwiran niya.
Nagkita sila sa isang parke. Si Eliana ay halatang formal at malamig. Halos hindi siya tumitingin kay Miguel. Ang lahat ng atensyon niya ay na kay Leo. Nasaktan si Miguel sa distansyang yon. Mama, Papa! Masayang sigaw ni Leo. Tumatakbo palipat-lipat sa kanila. At pagkatapos ay lumapit si Isabela. Dala ang isang malaking paper bag. Hi, Champ! Bati niya na may isang napakatamis na ngiti. May regalo si Tita Bella sa'yo. Mula sa paper bag inilabas niya ang pinakabagong modelo ng isang sikat na gaming console. Nanlaki ang mga mata ni Leo sa tuwa. Wow! Talaga po? Para sa akin to? Oo naman. Para sa pinakapoging bata na kilala ko. Sabi ni Isabela, ginulo ang buhok ng bata. Salamat po, Tita Bella. Sigaw ni Leo at niyakap ito ng mahigpit. Tumingin si Miguel kay Isabela at isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Marahil ay nag-overthink lang siya. Mabait si Isabela. Mapagmahal. Habang abala si Leo sa pagtingin sa bago niyang laruan, at habang si Eliana ay kausap ito, tiningnan ni Miguel si Isabela. Nakatayo ito sa di kalayuan, pinapanood ang mag-ina. May isang nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ang karaniwang matamis ng ngiti. May kakaiba rito. Isang ngiti ng kasiyahan, ng tagumpay. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na tila nagsasabing, nagsisimula pa lang ako. Napakunot ang noo ni Miguel. Ngunit bago pa niya masuri ang kanyang nakita, lumingon na ito sa kanya at muling ngumiti. Ang pamilyar na ngiti na nakasanayan niya, marahil, guni-guni niya lang yon. Uwi na tayo, anak, narinig niyang sabi ni Eliana. Habang papalayo ang mag-ina, niyakap ni Leo ng mahigpit ang kahon ng bago nitong laruan. Mula sa likuran, sa isang sulok na hindi na gaanong nasisinagan ng araw, pinanood sila ni Isabela. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mas malinaw na. Ito ay isang nangiting nakakatakot. 6 na buwan ang lumipas na parang isang panaginip. Ang sinag ay naging higit pa sa isang sinag ng pag-asa. Ito ay naging isang nagliliyab na araw. Mula sa 10,000 piraso na in-order ng Aurora Retail, naging daan-daang libo ito. Ang maliit na bodega ay naging isang modernong paggawaan. Ang 2 empleyado ay naging 50. At si Eliana, mula sa isang babaeng itinakwil, ay naging CEO ng sarili niyang kumpanya. Nakatayo siya ngayon sa entablado ng isang malaking hotel ballroom. Hawak ang isang mabigat na tropeyong gawa sa salamin. Ang palakpakan ng mga tao ay umuugong sa kanyang tainga. Kakagawad lang sa kanya ng Young Entrepreneur of the Year Award. Ang tagumpay na ito, sabi ni Eliana sa mikropono, ang boses ay nanginginig sa emosyon, ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa bawat Pilipinang nangangarap, sa bawat inang nagsasakripisyo, at higit sa lahat, para sa aking anak, ang aking inspirasyon, ang aking si Leo. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng mga kamera at pagbati. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at papuri, isa lang ang gusto niyang gawin, ang umuwi at yakapin ang kanyang anak. Naabutan niyang naglalaro si Leo sa sala, gamit ang gaming console na bigay ni Miguel. Masaya siyang pinanood ito. Ang lahat ng pagod niya ay para sa batang ito. Champion! Tawag niya. Halika, maglaro tayo sa labas. Maghabulan tayo. Sige po, Mama. Masayang sagot ni Leo. Sa hardin, nagtakbuhan sila. Ang tawa ni Leo ay musika sa pandinig ni Eliana. Ngunit napansin niya, pagkatapos lang ng ilang minuto, humihingal na ang kanyang anak. Namumutla ito at napaupo sa damuhan. Anak, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Eliana. Hinahaplos ang likod nito. Okay lang po, Mama. Pagod lang po ako, sabi ni Leo. Ngunit ang paghinga nito ay malalim at mabilis. Isinawalang bahala na lang muna niya ito. Marahil ay napagod lang talaga sa paglalaro sa loob ng bahay.
Ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng maliit na tinik ng kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang pinapaliguan niya si Leo, may napansin siyang kakaiba. May mga maliliit na pasa sa braso at binti nito. Hindi ito ang karaniwang pasa na nakukuha sa paglalaro. Ang mga ito ay maliliit at kumpol-kumpol, tila lumitaw mula sa kawalan. Anak, saan mo nakuha ang mga pasang ito? Nadapa ka ba? Tanong niya. Hinahawakan ng mga ito ng marahan. Nagkibit-balikat lang si Leo. Hindi ko po alam, Mama. Hindi naman po masakit. Kinabahan si Eliana. Nagsimula siyang mag-search sa internet. Madaling mapasa. Laging pagod. Pamumutla. Ang mga resulta ay nagdulot ng mas matinding takot sa kanyang puso. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang paligsahan sa pagitan ng tagumpay sa trabaho at ng lumalaking pag-aalala sa bahay. Sa umaga, siya ay isang magaling na CEO. Sa gabi, siya ay isang inang hindi mapakali. Palihim na chinecheck ang paghinga ng kanyang natutulog na anak. Upang ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo, nag-organisa si Eliana ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bagong opisina para sa lahat ng kanyang empleyado. Ang lugar ay puno ng pagkain, musika, at masayang tawanan. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Cheers para kay Ma'am Eliana, sigaw ni Cynthia na ngayoy isa na sa kanyang pinagkakatiwalaan. Itinaas ni Eliana ang kanyang baso, isang ngiti ng pasasalamat ang nasa kanyang labi. Sa wakas, nararamdaman na niya ang kapayapaan. Sa wakas, maayos na ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Hello? Eliana speaking. Sagot niya habang lumalayo ng kaunti sa ingay. Ma'am Eliana, this is Teacher Grace, advisor po ni Leo. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Kailangan niyo po pumunta dito sa eskwelahan. Ngayon na po. Bakit? Anong nangyari kay Leo? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Eliana. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng napakabilis, isang buntong hininga. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa mundo ni Eliana. Ma'am, si Leo po. Bigla na lang siyang hinimatay sa klase. Nabitawan ni Eliana ang kanyang cellphone. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nahulog din. Ang tunog ng nababasag na salamin sa sahig ay halos hindi narinig sa gitna ng malakas na musika. Ngunit para kay Eliana, ito ang pinakamalakas na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong si Miguel. Nang tumunog ang kanyang cellphone, nakita niya ang pangalan ni Eliana sa screen. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag si Eliana, maliban kung may emergency. Excuse me. Paalam niya sa mga kasamahan at mabilis na sinagot ang tawag habang naglalakad palabas. Eliana, Ang ospital! Sigaw sa kabilang linya. Ang boses ni Eliana ay basag, puno ng sindak. Si Leo. Miguel, dalian mo. St. Luke's. Hindi na niya pinatapos ang tawag. Para siyang tinamaan ng kidlat. Binitawan niya ang lahat, tumakbo palabas ng opisina, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na pangalan sa kanyang isip. Leo, Leo, Leo. Pagdating niya sa emergency room, natagpuan niya si Eliana sa isang sulok, nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Mukha itong pagod, takot at nawawala sa sarili. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at hinanakit sa pagitan nila. Ang nakita lang niya ay ang ina ng kanyang anak at pareho silang dumaranas ng iisang bangungot. Eliana, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Nang makita siya, isang bagong alon ng emosyon ang dumaan sa mukha nito. Sakit at isang bakas ng galit na hindi maitago. Anong nangyari? Tanong niya.
Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Sagot nito, yumuyuko muli. Nasa klase siya. Bigla na lang siyang bumagsak. Walang malay. Maya-maya, isang doktor ang lumapit sa kanila. Mr. and Mrs. Sandoval? Kami po. Sabay nilang sagot. Stable na po ang anak ninyo. Inilipat na namin siya sa isang private room. Ngunit, huminto ang doktor. Tinitingnan ang hawak na clipboard. Sa ngayon, hindi pa namin matukoy kung ano ang sanhi. Ang kanyang initial blood test ay inconclusive. Ang mga sintomas niya, sobrang pagkapagod, pamumutla, madaling pagpapasa, ay hindi tumutugma sa anumang karaniwang sakit sa bata. Ang salitang inconclusive ay parang isang pader na humarang sa harapan ni Miguel. Pakiramdam niya ay inutil siya. Sa loob ng silid, nakita nila si Leo na natutulog sa kama, napapaligiran ng mga aparatong hindi niya maintindihan. Mukha itong napakaliit at napakarupok. Isang tubo ng IV ang nakakabit sa munti nitong kamay. Umupo si Eliana sa isang tabi, hindi binibitawan ng kamay. ng kamay ni Leo. Si Miguel naman ay nanatiling nakatayo sa paanan ng kama. Hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, magkasama sila sa iisang silid. Ngunit ang namamagitan sa kanila ay isang malawak na bangin ng sakit at pagsisisi. Nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Miguel sa kanyang bulsa. Nakita niya ang pangalan ni Isabela. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng 1 minuto, tumawag ulit ito. At ulit. Hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Eliana. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi inaalis ang tingin kay Leo. Hindi mahalaga. Sagot ni Miguel. Talaga ba? May pait sa boses ni Eliana. Baka nag-aalala siya sa'yo. Lumabas si Miguel ng silid para sagutin ang tawag. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Babe, where are you? Kanina pa kita tinatawagan. Bungad ni Isabela, ang boses ay puno ng pag-aalala na tila peke. Nasa ospital ako, Bella. Sagot ni Miguel. Pinipilit na maging kalmado. Si Leo. Oh my God! Anong nangyari? Papunta na ako dyan. Huwag. Mabilis na putol ni Miguel. Huwag kang pumunta dito. Kailangan namin ng espasyo. Pero nag-aalala ako. Gusto kong tumulong. Ang pinakamalaking tulong na magagawa mo ngayon ay hayaan mo muna kami. Mariing sabi ni Miguel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pag-aalala ni Isabela ay hindi nakakatulong. Ito ay nakakagulo. Ito ay isang ingay na hindi niya kailangan sa gitna ng katahimikang nakakabingi sa ospital. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Pagbalik niya sa silid, naroon pa rin si Eliana sa parehong posisyon, parang isang estatwa ng isang inang nagbabantay. Napuno ng pagsisisi si Miguel. Inalala niya ang mga huling buwan. Ang mga pagkakataong mas pinili niyang bilhan ng junk food si Leo kaysa ipagluto ito ang mga gabing hinahayaan niya itong magpuyat sa paglalaro ng video games para lang hindi siya istorbohin. Ang lahat ng maliliit na kapabayaan ay tila nagsama-sama ngayon para sampalin siya sa mukha. Lumipas ang 2 araw na walang kasagutan. Ang mga doktor ay lalong nalilito. Ang mga resulta ng MRI at iba pang masusing pagsusuri ay bumabalik na normal, na lalong nagpapalala sa misteryo. Paanong ang isang batang mukhang malusog sa papel ay unti-unting nanghihina sa kanilang harapan. Sa 3 araw, pumasok ang kanilang doktor na may kasamang isa pang lalaki, mas matanda at may seryosong aura. Mr. and Mrs. Sandoval, this is Dr. Alcaraz. Siya po ay isang toxicologist, paliwanag ng doktor. Nagkatinginan si Eliana at Miguel. Toxicologist? Bakit po kailangan ng toxicologist? Tanong ni Eliana. We are exploring all possibilities, sabi ng doktor. Dahil wala kaming makitang internal na sanhi, kailangan naming tingnan kung may external factor
na nakaaapekto sa kalusugan ni Leo. Lumapit si Dr. Alcaraz sa kama ni Leo. Tiningnan niya ang mga mata ng bata, ang balat nito, at ang chart na hawak niya. Tumagal ito ng ilang minuto. Ngunit para kay Miguel, ito ay parang isang oras. Ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Pagkatapos, humarap si Dr. Alcaraz sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa aking paunang pagsusuri, nagsimula siya, ang boses ay mababa at may awtoridad. Ang mga sintomas ng anak ninyo, ang progressive fatigue, ang unexplained bruising, ang pagbagsak ng kanyang vital signs nang walang malinaw na medical reason. Hindi ito sintomas ng sakit. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Ito ay mga klasikong sintomas ng chronic poisoning. Hinala ako. Matagal nang paunti-unting nilalason ang anak ninyo. Lason. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip ni Eliana habang pinapanood niya ang mga nurse na kumukuha ng dugo mula sa kanyang anak. Ang bawat patak ng dugo ni Leo na pumupuno sa maliit na test tube ay parang isang patak ng lason na kumakain sa kanyang kaluluwa. Sino? Sino ang gagawa ng ganito sa isang batang walang kalaban-laban? Ang kanyang isip ay naglakbay sa bawat posibleng sulok ng kanilang buhay. Ang pagkain, ang tubig, ang hangin na kanilang nilalanghap. Naging isang halimaw ang pagdududa sa kanyang isip, ginagawang kahina-hinala ang lahat ng bagay. Naramdaman niya ang paglapit ni Miguel sa kanyang likuran. May naiisip ka ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kahit ano, Eliana. Kahit maliit na bagay. Isang bagong laruan, isang bagong pagkain. Umiling si Eliana. Ang utak niya ay pagod na sa kakaisip. Wala, Miguel. Wala akong maisip. Maingat ako sa lahat ng bagay na para kay Leo. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, biglang pumasok si Cynthia, ang kanyang operations manager, na may itsurang hindi maipinta. Humihingal ito at pawis na pawis. Ma'am Eliana, sabi nito, nanginginig na iniabot ang cellphone. Kailangan niyo pong makita to. Kinuha ni Eliana ang telepono. Isang artikulo mula sa isang hindi pamilyar na blog ang nakabukas. Ang pamagat na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nakakalason na ganda, anak ng kilalang CEO, ospitalisado dahil mismo sa produkto ng ina. Sa ilalim nito ay isang malabong litrato niya nakuha noong awards night, katabi ng isang litrato ng produkto niyang sinag para sa mga bata. Sinasabi sa artikulo, base sa mga anonymous source, na ang isang sangkap sa bagong baby cream ni Eliana ay iniimbestigahan dahil sa posibleng toxicity. Nabitawan niya ang cellphone, nanlamig ang kanyang mga kamay, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Hindi totoo yan, pabulong niyang sabi. Gawa-gawa lang yan. Pinulot ni Miguel ang cellphone. Binasa niya ang artikulo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagdududa at pagkatapos ng isang bagay na mas masakit. Galit. Eliana, ano to? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng akusasyon. Hindi ko alam, Miguel. Isang paninira yan. Paninira o baka kapabayaan? Sigaw ni Miguel. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Puro ka na lang negosyo, Eliana. Puro ka na lang pagpapalago ng kumpanya mo. Baka sa sobrang pagmamadali mong yumaman, may nakaligtaan ka sa quality control mo. Baka ang produkto mo ang pumatay sa anak ko. Huwag mong sabihin yan. Humagulgol si Eliana. Ang bawat salita ni Miguel ay isang kutsilyong lalong sumusugat sa nagdurugo na niyang puso. Hinding-hindi ko magagawa yan sa anak ko. Mahal ko si Leo. Mahal? O mahal mo ang pera na binibigay niya sa'yo? Ang kanilang pagtatalo ay natigil lamang nang pumasok muli si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati.
May resulta na kami, sabi nito. Tinitingnan silang dalawa. Ang lason na nakita namin sa dugo ni Leo ay isang uri ng phthalate, isang kemikal na kadalasang ginagamit para gawing malambot ang plastic. Bihira itong makita sa ganito kataas na level sa katawan ng isang bata. Plastic? Naguguluhang tanong ni Miguel. Ang doktor ay tumingin kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Eliana. Awa ba? O paghuhusga? Opo, isang kemikal na minsan ay matatagpuan sa mga lalagyan ng low-quality cosmetic products. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay tila naubos sa silid. Ang teorya ng blog, ang akusasyon ni Miguel, ang sinabi ng doktor. Lahat ay nagtutugma, lahat ay nagtuturo sa iisang tao, sa kanya. Bago pa man makapag-react si Eliana, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Sa likod nila, sa labas ng hallway, nakita niya ang mga flash ng kamera ng mga reporter na tila nag-aabang. Mrs. Eliana Sandoval, tanong ng isang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Maari po ba namin kayong makasama sa istasyon para sa ilang mga katanungan? Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makapagsalita. Napatingin siya kay Miguel. Naghahanap ng tulong, ng proteksyon. Ngunit ang nakita lang niya sa mga mata nito ay pagkalito at pagkasuklam. Habang marahang ginagabayan ng mga pulis palabas, napatingin si Eliana sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang inang nangakong poprotekta sa kanya ay siya ngayong pinaghihinala ang dahilan ng kanyang paghihirap. Kasalanan ko ba talaga? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang ang pinto ng ospital ay nagsara sa kanyang likuran. Inilalantad siya sa mga mapanuring mata ng mundo. Ang usok mula sa mamahaling tabako ay pumuno sa loob ng marangyang opisina ni Don Ricardo. Sa labas, ang media ay nagkakagulo, ibinabalita ang iskandalo ng pamilyang Sandoval. Ngunit sa loob ng silid na nababalot ng kahoy na nara at katad, ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-ikot ng yelo sa loob ng isang baso ng brandy at ang mahinang pagtipa sa keyboard. Pinanood ni Don Ricardo sa isang malaking monitor ang replay ng balita. Ang paglabas ni Eliana sa ospital habang ginagabayan ng mga pulis, ang muka ay puno ng pagkabigla at sakit. Isang ordinaryong tao ang makakaramdam ng awa. Ngunit si Don Ricardo ay hindi ordinaryong tao. Ang naramdaman niya ay galit. Isang malamig at kalkuladong galit. Hindi para kay Eliana, kundi para sa kahihiyang idinulot nito sa kanyang pangalan. At higit sa lahat, galit dahil ang kanyang nag-iisang apo ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng galit na iyon, may isang bagay na hindi tumutugma. Pinag-aralan niya si Eliana sa loob ng 6 na buwan. Nakita niya kung paano nito itinayo ang isang kumpanya mula sa abo. Nakita niya ang determinasyon nito, ang talino, ang walang katapusang pagmamahal para kay Leo. Ang isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang anak ay hindi magiging pabaya para lasunin ito. Hindi ito lohikal. Ang negosyo ay lohika at ang sitwasyong ito ay hindi. Pinatay niya ang monitor. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na para lamang sa mga emergency. Mateo? Sabi niya nang may sumagot. Kailangan ko ng impormasyon. Ang pangalan ay Isabela Reyes, ang babae ng anak ko. Gusto kong malaman ang lahat. Simula sa kung anong gatas ang ininom niya noong sanggol siya, hanggang sa kung anong kulay ng tissue ang ginamit niya kahapon. Lahat. Bibigyan kita ng 24 na oras. Ibinaba niya ang tawag at binuksan ang isa pang file sa kanyang computer. Ito ay ang kopya ng mga security camera footage mula sa parke, noong araw na ibinigay ni Isabela ang regalo kay Leo. Paulit-ulit niya itong pinanood. Sa unang tingin, wala namang kahina-hinala. Isang masayang eksena.
Ngunit si Don Ricardo ay sanay maghanap ng mga bitak sa perpektong pader. Nag-zoom in siya sa mukha ni Isabela habang pinapanood nito si Leo na yakap-yakap ang kahon ng gaming console. Ang ngiti. Nandoon yon. Isang ngiti na hindi para sa bata, kundi para sa sarili nito. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nakita na niya dati sa mukha ng mga kalaban niya sa negosyo bago niya sila durugin. Plastic. Ang sabi ng doktor, ang lason ay mula sa plastic. Ang gaming console ay gawa sa plastic. Nang gabing iyon, hating gabi na nang tumawag si Mateo. "Sir," sabi nito, ang boses ay seryoso. "May nalaman na po ako. Ang buong pangalan ng ama ni Isabela ay si Armando Reyes. Natahimik si Don Ricardo. Si Armando Reyes. Ang pangalang iyon ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. 20 taon na ang nakalipas. Isang karibal sa negosyo na nawalan ng lahat matapos siyang talunin ni Don Ricardo sa isang corporate takeover. Isang lalaking sumumpang maghihiganti. "Magpatuloy ka," utos ni Don Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa baso. Si Isabela Reyes po, base sa mga financial records na nakuha ko, ay may-ari ng isang maliit na shell corporation. 3 buwan na ang nakalipas, ang kumpanyang ito ay umangkat ng isang malaking batch ng industrial-grade plastic pellets mula sa China. Ang uri ng plastic na ito ay ipinagbabawal sa paggawa ng mga laruan dahil sa mataas na content nito ang phthalates. Ang huling salita ni Mateo ay tumama kay Don Ricardo na parang bala. Ang lahat ng pyesa ay biglang nagkabit-kabit. Ang paghihiganti, ang anak ng kanyang kaaway, ang lason, ang perpektong pine, ang kanyang hangal na anak. Isang matinding galit ang kumulo sa loob niya. Hindi ito galit na mainit at padalos-dalos. Ito ay galit na malamig, matalim, at nakamamatay. Nilinlang siya. Ginamit ang kanyang pamilya. At sinaktan ang kanyang apo. May mananagot para dito. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Miguel. Narinig niya ang pagod at naguguluhang boses ng kanyang anak sa kabilang linya. "Dad, bakit ka napatawag?" "Nasaan ka?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may bigat na parang bakal. "Nasa ospital pa. Saan pa ba?" "Dad, si Eliana?" "Nilinlang ka." Putol ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay mabibigat at puno ng kahulugan. "Pumunta ka rito, sa opisina ko. Ngayon din." "Pero Dad." "Ngayon din." Pag-uulit niya, nag-iwan ng walang puwang para sa pagtutol. Alam ko na kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Ang biyahe papunta sa opisina ng kanyang ama ay malabo para kay Miguel. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga imahe. Si Leo na nakahiga sa kama ng ospital, si Eliana na umiiyak habang inaakusahan niya, at ang malamig na boses ni Don Ricardo sa telepono. Pagpasok niya sa opisina, hindi siya pinaupo ng kanyang ama. Sa halip, itinuro nito ang isang screen kung saan nakapaos ang isang larawan, ang ngiti ni Isabela sa parke. "Kilalanin mo," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kasing talim ng kutsilyo. "Ang anak ni Armando Reyes, ang babaeng ginamit ka para sirain ang pamilyang ito." Sunod-sunod na inilatag ni Don Ricardo ang mga impormasyon, ang nakaraan ni Armando Reyes, ang Shell Corporation ni Isabela, ang pag-angkat ng nakalalasong plastic. Bawat ebidensya ay isang sampal sa mukha ni Miguel. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog sa kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Miguel, ang pag-ibig na inakala niyang totoo, ang pag-aalaga na kanyang pinaniwalaan, lahat ay isang malaking pagpapanggap. Siya ay hindi isang kasintahan, siya ay isang kasangkapan, isang tanga, isang piyon sa isang larong
Hindi niya alam na kasali pala siya. Napaupo siya sa isang silya, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Kasalanan ko to, bulong niya, ang boses ay basag. Diyos ko, kasalanan ko ang lahat. Wala nang panahon para sa pagsisisi. Matigas na sabi ni Don Ricardo. Panahon na para itama ang pagkakamali mo. Ibinigay ni Don Ricardo sa kanya ang isang maliit na device, hindi mas malaki sa isang butones. Isa itong recording device. Pumunta ka sa kanya. Kausapin mo siya. Kunin mo ang pag-amin niya. At Miguel, hinawakan nito ang balikat ng kanyang anak. Ang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng diin. Sa pagkakataong ito, huwag kang maging duwag. Ang Miguel na pumasok sa condominium unit ni Isabela ay ibang Miguel na. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghanga, ay ngayoy blanko at malamig. Nakita niya ang mga mamahaling gamit sa paligid, mga gamit na siya ang nagbayad, mga palamuti sa hawla kung saan siya ikinulong. Babe, saan ka galing? Sobra akong nag-alala. Salubong ni Isabela, yayakapin sana siya, ngunit naramdaman nito ang panlalamig niya. May problema ba? Kailangan nating mag-usap, Bella, sabi ni Miguel. Umupo sa sopa. Pasimple niyang pinindot ang maliit na device sa kanyang bulsa. Tungkol saan? Tanong ni Isabela, na upo sa tapat niya. Tungkol kay Eliana, sabi ni Miguel. Sinubukan niyang gawing natural ang kanyang boses. Mukhang tapos na siya. Ang sabi ng mga pulis, malakas daw ang ebidensya laban sa kanya. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Well, anong magagawa natin? Kasalanan niya yan. Naging pabaya siya. Pero huwag kang mag-alala, babe. Nandito ako. Tayo na lang. Magsisimula tayo ulit. Yung tayong dalawa lang. Paano ka nakakasiguro na siya talaga ang may kasalanan? Tanong ni Miguel. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Natawa si Isabela, isang tawang mahina, ngunit puno ng pagmamataas. Miguel! Miguel! Ang inosente mo talaga. Siyempre sigurado ako. Paano? Pag-uulit niya. Tumingin si Isabela sa paligid na para bang sinisigurado na walang nakakarinig. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagliliyab sa tagumpay. Dahil ako ang nagplano ng lahat, pag-amin niya, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Mula sa simula, mula sa di sinasadyang pagkikita natin sa coffee shop, hanggang sa pagwasak ng pagsasama ninyo ni Eliana, hanggang sa pagbagsak ng kumpanya niya, lahat yun, ako ang may gawa. Hindi makapagsalita si Miguel. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ang gaming console, bulong ni Miguel. Ang galing, di ba? Sabi ni Isabela. Tila ipinagmamalaki ang kanyang obra. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng regalo ay pwedeng maging sandata? Ang tatay ko, winasak siya ng pamilya niyo. Kinuha niyo ang lahat sa kanya, kaya't kukunin ko rin ang lahat sa inyo. Una, ang asawa mo. Pagkatapos, ang kumpanya niya. At panghuli, ang pinakamamahal niyang anak. Isang perpektong paghihiganti. Tinitigan niya si Miguel. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. At ikaw, ang tangang prinsipe, ang pinakamadaling pain sa lahat. Napakadali mong mauto. Napakadali mong paniwalain na mahal kita. Hindi na nakapagtimpi si Miguel, ngunit sa halip na sumigaw, isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani sa kanya. Tumayo siya. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang blangkong tingin ay napalitan ng purong galit at pandidiri. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kinakabahang tanong niya. Inilabas ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang maliit na recording device at pinindot ang stop button. Ang maliit na pulang ilaw ay namatay. Itinaas niya ito para makita ni Isabela. Ang mukha ni Isabela ay biglang namutla. Ang pagmamataas ay napalitan ng takot.
Tapos na ang laro mo, Isabela. Sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang hatol. Tapos na ang laro mo. Isang araw. Isang araw lang ang lumipas, ngunit para kay Eliana, ito ay isang walang hanggang bangungot sa loob ng isang malamig na interrogation room. Ang paulit-ulit na tanong, ang mga mapanghusgang tingin, ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa, lahat ay unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay nasa ilalim na siya ng karagatan, nauubusan ng hininga, walang sinag ng liwanag na abot tanaw. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok ang abogadong ipinadala ni Don Ricardo. May sinabi ito sa mga pulis. May ipinakitang papeles. Maya-maya, ang chief investigator na kanina lang ay matigas na nagtatanong sa kanya, ay lumapit na may ibang ekspresyon sa mukha. Mrs. Sandoval, sabi nito, ang boses ay mas magalang na ngayon. May bago pong ebidensya na lumabas. Malaya na po kayong umalis. Malaya. Ang salitang yon ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Paglabas niya ng police station, hindi ang galit ng media ang sumalubong sa kanya, kundi isang tahimik na itim na kotse. Sa loob ay naghihintay si Don Ricardo. Walang salita sa pagitan nila habang bumibiyahe ang sasakyan. Hindi patungo sa bahay ni Eliana, kundi pabalik sa lugar kung saan nagsimula at kailangang magtapos ang lahat, ang ospital. Pagdating nila sa hallway ng silid ni Leo, nakita ni Eliana si Miguel na nakatayo sa labas ng pinto, nakayuko. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, ang mukha nito ay napuno ng sakit, hiya, at pagsisising hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Eliana? Simula nito, ang boses ay paos. Patawarin mo ako. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, bumukas ang pinto ng silid ni Leo. Iniluwan nito ang dalawang pulis na ngayon ay inaaresto ang isang nagwawalang si Isabela. Hindi totoo yan. Frame up lang lahat yan. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang magandang muka ay nababalot na ng galit at desperasyon. Miguel, sabihin mo sa kanila. Babe, sabihin mong mahal mo ako. Dumaan ang tingin ni Isabela kay Eliana at ang galit nito ay lalong nag-apoy. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ahas ka, mang-aagaw. Walang sinabi si Eliana. Tinitigan lang niya ang babaeng muntik ng sumira sa kanyang buhay. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang nakakapagod na awa. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Isabela palayo, hinarap ni Miguel si Eliana. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Sinira ko ang buhay natin, Eliana. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng paghihirap. Naging bulag ako, naging mahina, at dahil sa kahinaan ko, halos mamatay ang anak natin. Patawarin mo ako, kahit alam kong hindi ako karapat-dapat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Hindi ang pagdadahilan, hindi ang pagtuturo, tanging puro at dalisay na sakit. Ang sandaling iyon ay pinutol ng paglabas ni Dr. Alcaraz mula sa silid ni Leo. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na kasing seryoso ng dati. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Mr. Sandoval, Ma'am Eliana, sabi nito. Ngayong alam na natin ang eksaktong lason, nakapagbigay na kami ng tamang chelation therapy para alisin ito sa sistema ni Leo. The initial results are very promising. Mukhang magiging maayos na ang lahat. Isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa dibdib ni Eliana. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Maari na ninyo siyang makita. Gising na siya. Dagdag pa ng doktor. Pumasok si Eliana sa silid. Doon, sa ibabaw ng kama, nakita niya si Leo. Maputla pa rin, ngunit ang mga mata ay bukas na. Mama. Mahinang tawag nito. Lumapit si Eliana at niyakap ang kanyang anak. Iniiyakan ang lahat ng sakit, takot, at ngayon
ang hindi masukat na pasasalamat. Ngunit habang yakap niya si Leo, biglang tumunog ng malakas ang isang monitor sa tabi ng kama. Ang tunog ay tuloy-tuloy at nakakataranta. Ang linya sa screen na sumusukat sa tibok ng puso ni Leo, na kanina lang ay regular, ay biglang naging magulo bago tuluyang naging isang tuwid na linya. Nagsigawan ang mga nurse. Pumasok ang mga doktor. Tinutulak si Eliana palayo. Code Blue! Code Blue! He's crashing! Get the crash card! Ang huling nakita ni Eliana, bago siya hilahin palabas ng silid, ay ang desperadong mukha ng mga doktor na sinusubukang buhayin muli ang kanyang anak. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Eliana. Ang hallway ng ospital ay naging isang purgatorio, isang lugar sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan, nakatulala sa saradong pinto ng ICU. Ang isip ay blanko. Sa tabi niya, sa di kalayuan, ay si Miguel. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo, nakasandal sa pader. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Bawat tunog mula sa loob ng silid ay nagpapakaba sa kanya. Dumating din si Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang biyenan na walang bakas ng kapangyarihan. Ang matigas na postura nito ay bahagyang bumagsak. Ang mga mata nito, na laging matalim, ay ngayoy nagpapakita ng takot. Umupo ito sa kabilang dulo ng bench. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Sila ay tatlong estranghero na pinagbuklod ng iisang takot, naghihintay ng hatol sa buhay ng isang batang nag-uugnay sa kanilang lahat. Pagkaraan ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Alcaraz, tinatanggal ang kanyang face mask. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may bakas ng kaluwagan. Naging matindi ang reaksyon ng katawan niya sa gamot. Paliwanag ng doktor. Pero nalagpasan niya. He's a fighter. Stable na ulit siya. Kailangan lang niya ng masusing pagbabantay. Pero he's out of the woods. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang tatlo. Isang bigat na tila isang bundok ang nabunot mula sa kanilang mga balikat. Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng pasasalamat. Si Miguel ay napasandal sa pader. Ang mga tuhod ay tila bumigay. At si Don Ricardo, sa isang iglap, ay pumikit ng mariin. Isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo sa ilalim ng maingat na pagbabantay, natagpuan ni Eliana ang sarili sa maliit na kapilya ng ospital. Naupo siya sa isang bangko, hindi para magdasal, kundi para hanapin ang katahimikan. Maya-maya, pumasok si Miguel. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa tabi niya. May distansya sa pagitan nila. Alam kong wala akong karapatang humingi nito, mahinang sabi ni Miguel, hindi makatingin sa kanya. Pero Eliana, patawad. Tumingin si Eliana sa altar. Galit ako sa iyo, Miguel. Galit na galit. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang pamilya natin. Alam ko, sagot ni Miguel, ang boses ay puno ng pait. Pero, pagpapatuloy ni Eliana, sa wakas ay lumingon dito. Nang makita ko si Leo kanina, nang akala ko mawawala na siya, nawala lahat ng galit. Ang natira na lang ay takot. At doon, napagtanto ko na ang pagkapit sa galit ay parang pag-inom din ng lason. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad na kita, Miguel. Hindi para sa'yo. Hindi para bumalik tayo sa dati dahil hindi na mangyayari yun. Pinapatawad kita para sa sarili ko, para makalaya ako, at para kay Leo dahil kailangan kanya bilang ama. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Isang luha ng sakit. Ngunit may kasamang maliit na sinag ng pag-asa. Salamat, Eliana. Bulong niya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Don Ricardo sa kapilya. Tumayo ito sa kanilang harapan.
Tumingin ito kay Miguel, pagkatapos ay kay Eliana. Ako rin, sabi ng matanda. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Humingi ako ng tawad sa iyo, Eliana. Ang tulong na ibinigay ko sa iyo ay may kasamang pagmamataas. Tiningnan kita bilang isang instrumento para sa aking apo, hindi bilang isang taong nasasaktan. Naging bulag din ako sa mga pagkukulang ng sarili kong anak. Tumingin ito kay Eliana ng may respeto. Napatunayan mo na mas matatag ka kaysa sa aming dalawa. Ikaw ang tunay na haligi ng pamilyang ito. Patawad. Natahimik si Eliana. Ang dalawang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamatinding sakit ay kapwa humihingi ng tawad. Ito ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang pagtatapos. Isang pagsasara ng isang masakit na kabanata. Tumangulang siya. Kinabukasan, dinala nila si Leo sa isang regular na silid. Mas malakas na ito. Nang imulat nito ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang kanyang ina sa isang tabi at ang kanyang ama sa kabilang tabi. Mama, mahinang tawag nito bago lumingon sa kabila. Papa. Hinawakan ni Eliana ang isang kamay ni Leo at hinawakan naman ni Miguel ang kabila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng kanilang natutulog na anak. Walang pag-ibig na romantiko sa tinging iyon, ngunit may isang bagong damdamin na nabubuo. Isang alyansa, isang pangako. Isang pangako na para sa batang nasa gitna nila, gagawin nila ang lahat para maging buo muli sa isang paraang bago at mas matatag. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Eliana sa harap ng isang glass wall sa kanyang malawak na opisina. Tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang pangalang Sinag ay hindi na lang basta isang pangalan ng produkto. Ito ay isang simbolo ng pag-asa at ang kumpanya niya ay isa na sa mga pinakamabilis lumago sa industriya. Ma'am Eliana, tawag ni Cynthia mula sa pinto ng conference room. Ready na po ang mga board members. Lumingon si Eliana, isang kalmado at kumpiyansang ngiti ang nasa kanyang labi. Pumasok siya sa silid. Ang mga taong dati tumitingin sa kanya nang may paghamak ay ngayoy nakatingin nang may paghanga at respeto. Walang bakas ng panginginig sa kanyang boses habang inilalatag niya ang kanyang mga plano para sa international expansion. Natuto siyang utusan ang takot, hindi magpaalipin dito. Pagkatapos ng pulong, tiningnan niya ang kanyang relo. 4:00 na ng hapon. Oras na para sa mas mahalaga niyang tungkulin. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na parke. Mula sa malayo, natanaw na niya sila. Si Leo, tumatawa ng malakas habang sinusubukang magbisikleta. Sa likod nito, tumatakbo at nakaalalay si Miguel. Pawisan, ngunit hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Kaya mo yan, champ. Diretso lang ang tingin. Sigaw ni Miguel. Pinanood sila ni Eliana mula sa loob ng kotse. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala nang sakit, wala nang pait. Ang nakikita niya ay hindi ang lalaking nanloko sa kanya, kundi ang ama na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Bumaba siya ng kotse. Mukhang may magaling na tayong siklista dito. Bati niya. Mama! Sigaw ni Leo. Bumitaw sa bisikleta at tumakbo para yakapin siya. Nagkatinginan sila ni Miguel. Isang simpleng ngiti lang, ngunit puno ng pag-unawa. Natutunan nilang maging magkaibigan. Natutunan nilang maging magulang. Kinagabihan, ang maliit na bahay ni Eliana ay napuno ng tawanan. Kaarawan ni Leo. Naroon si Miguel, hindi bilang asawa, kundi bilang bisita at ama. Naroon din si Don Ricardo, ngunit hindi na bilang ang nakakatakot na patriarka. Ngayon, siya ay si Lolo Ricky na abala sa pag-aasemble ng regalong robot para sa kanyang apo. Make a wish, anak, sabi ni Eliana habang hawak ang cake na may 7 kandila. Pumikit si Leo ng mariin. Pagkatapos ay hinipan niya ang mga kandila
Sa isang malakas na buga, nagpalakpakan silang lahat. Habang hinihiwa ni Eliana ang cake, ang kanyang mga mata ay muling nagsalubong sa mga mata ni Miguel. Hindi iyon ang tingin ng dalawang taong nagbabalikan, kundi ng dalawang taong natutong magpatawad at magpatuloy. Isang tingin ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon, hindi para sa kanilang pag-ibig, kundi para sa kanilang pamilya sa bago nitong anyo. Nang paalis na sila, niyakap ni Miguel si Leo. "Happy birthday, champ! Mahal na mahal ka ni Papa." Pagkatapos ay tumingin ito kay Eliana. "Salamat sa lahat, Ellie." "Mag-iingat ka," sagot lang niya. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Leo, lumabas si Eliana sa balkonahe. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa. Ang gabi ay payapa. Nalagpasan niya ang lahat. Hindi sa tulong ng isang prinsipe, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Natagpuan niya ang kanyang halaga, hindi sa pagpapatawad ng iba, kundi sa pagbuo muli ng kanyang sarili mula sa mga durog na piraso ng kanyang nakaraan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, ito ay bagong simula pa lamang, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Siya na ang susulat ng kanyang bagong kabanata. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Eliana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang samahan ninyo sa bawat kabanata, ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang paglalakbay ni Eliana, naramdaman ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang bigat ng kanyang mga pagsubok, at ang tamis ng kanyang pagbangon. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong hindi bumagsak, kundi sa kung paano tayo muling tumatayo matapos ang bawat pagkadapa. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ang susi sa ating sariling kapayapaan. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Ang regalong kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Nais ko ring marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Eliana? Anong bahagi ang pinakanakaantig sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, na laging umaasang maghatid ng aral at inspirasyon sa bawat salita.